Tristan, POV. Who told you that it's about business? Patrick answered me, kaya lalong napataas ang kilay ko. May namamagitan ba sa dalawang to? Kung bakit ba naman kasi wala akong matandaan eh. Is Patrick finally moving on? At si Denise Fontanilla ang bago niyang love interest? Akala ko ba sabi niya hindi na siya magmamahal? And my heart, why is it beating so fast na marinig kong pangalan ng bagong partner namin? Lalo nung makita ko siya. Pakiramdam ko kulala ko siya by the way my heart reacted. Pero wala taga ako makalikal sa isip ko. Sige Patrick, just message me kung anong oras ka pwede para makapaghanda ako. I heard Denise and my friend seems to be enjoy it. Kaya parang nanikip ang dibdib ko just by looking at them having a conversation. May lakad tayo mamaya de Vera. I don't know. It just slipped to my mouth kaya naman napatingin si Patrick sa akin. Count me out. Mas mahalagang pag-uusapan namin ni Denise. He answered me, kaya tumahimik na ako. Hindi ko naman maintindihan, pero hindi ko gusto na nakikitang malapit ang dalawa. After some minutes, ay nagpaalam na si Denise. Dahil tapos naman na kaming i-discuss ang mga bagay-bagay about the lunch. Go to my office, Miss Fontanilla. Utos ko dito, bago pa to makalabas ng pinto. Excuse me? Mataray naman niyang tanong sa akin. I don't like repeating myself. Just go to my office. May pag-uusapan tayo. Sabi ko at saka tumayo. I grab her hand at agad siyang hinila papunta sa office ko while my friends including Audrey was just laughing. Utak lang palang nakalimot bro. I heard Jonah said pero hindi ko na to iniintindi. Hindi ko alam pero naiinis ako sa tuwing makikita kong tingin na nila ni Patrick. Teka lang, Mr. Montifalcon, what are you doing? Tanong ni Denise, but I just continue to walk hanggang marating namin ang opisina ko. I locked the door, saka ko siya isinandal sa pinto. What are you doing? Palag ni Denise, but I hurriedly kissed her lips. Kanina ko pa to gustong gawin at hindi ko din maintindihan ang sarili ko. It was a slow kiss at habang tumatagal igigil ko siyang hinahalikan. I urged her to answer my kiss pero hindi siya tumugon. Agad akong tumigil saka ako lumayo sa kanya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Well, I just said that. Hindi naman ako nagsisisi na hinalikan ko siya. In the fact I was so happy and I can't explain the feeling. It's as if I have been longing for this. Na parang pinanabigan ko ang bagay na to. May sasabihin ka pa ba? Tanong niya sa akin, kaya napalingon ako sa kanya. I shook my head and then I saw her leaving my office. Napahinga ako na malalim habang sapo ko ang ulo ko. Ano ba yung ginawa ko? But as I said, hindi ako nagsisisi. I heard my door open at pumasok ang 4 na itlog while laughing. Napatingin ako kay Patrick and I really am pissed off with his face. Nakasalubong ko si Denise, parang galit. Patrick asked, kaya lalo ako nabwisit sa kanya. What's going on with you two? Agad kong tanong, kaya nagtawa na naman ang tatlo. Will you shut up? Angil ko sa mga ito. Wala naman, bakit ba ganyan ka ha? Saka ano naman kung may going on sa aming dalawa? Last time I checked, single kami pareho so ano problema? Cool na sagot sa akin ni Patrick. Ano nga ba tagang problema? Bakit naiinis talaga kung isipin ko palang nilalabas silang dalawa? Do you like her? Patrick asked me, while grinning from ear to ear. I don't know. Sabihin mo nga sa akin, Di Vera. Kilala ko na ba si Denise? Para kasing kilala ko na siya dati pa. Naguguluhan talaga ako. Then Patrick tapped my shoulders. Take it easy bro. Don't trust yourself too much. Babalik din ang alaala mong nawala. Just give it time. He calmed me down hanggang sa maalala ko ang lakad nila. Gusto kong sumama sa lakad yun ni Denise. Tumawa uli ang 3 itlog, kaya naman natawa rin si Patrick. Hindi pwede. Sabi nito saka lumabas ng opisita ko. Gotta run! Dagdag pa niya. Nagtayuan na rin ang 3 at agad nagpaalam at patuloy lang sila sa pagtawa.
Damn it! Kailangan malaman ko kung saan sila pupunta. So I immediately got my phone. Wala akong tiwala kay De Vera. Baka mamaya kung saan pa niya dalhin si Denise. Napag-alaman ko, sa isang Italian restaurant kakain sina Patrick at Denise. Naunan na ako doon at pumesto ako sa gawing likod. I ordered wine and steak dahil nagugutom na din ako habang inaantay ko sila. Hindi naman nagtagal ay dumating si Patrick at Denise. Medyo kumubli ako and it's a good thing na hindi nila ako nakita. Wala naman ako nakitang kakaiba sa kanila. Mukhang business lang ang pinag-uusapan nila. Although medyo seryoso sila at mukhang may problema pa nga. Mula sa malayo ay tinanaw ko si Denise. My heart keeps on beating sa tuwing makikita ko siya. She is really beautiful. Hindi ko talaga matandaan if she is connected to my past. I was just wondering kung bakit ganito ang reaction ko pagdating sa kanya. Maybe it's love at first sight. I don't know. I just stared at her hanggang sa napatingin si Denise sa gawi ko at nanlaki pa ang mata niya the moment our gaze locked. I know she whispered my name, kaya naman agad na napalingon si Patrick sa akin. Well, nahuli na ako, so I have no choice but to stand up and approach them. Montefalcon, what are you doing here? Tanong ni Patrick with a grin na talaga na naman nakakabwisit. Nag-dinner ako malamang. Ano bang ginagawa sa restaurant? Kanina pa ba kayo? Tanong ko, while Denise felt uneasy and excused herself for a while. Naupo agad ako pag-aalis si Denise habang amused na nakatingin sa akin si Patrick. What? Tanong ko dito habang iniinom ang bitbit kong wine glass. I even asked the waiter na dalhin dito ang bote ng wine ko. Are you stalking us? Tanong ni Patrick, so I shook my head. No! Why would I? Patay mali siya kung sagot. Suit yourself, Patrick said, at napangiti siya na makitang pabalik na si Denise sa mesa. Ang sarap burahin ng ngiti ng itlog na to. Akala ko ba sabi niya hindi na siya magmamahal ulit? Pauwi na ba kayo? Tanong ko sabay tingin sa relo ko. It's already 9:30. She needs to rest, so she definitely need to go home. May pupuntahan pa kasi kami ni Patrick. She smiled at him, and Patrick smiled back. At this hour? Saan ba? Sama ako. Para akong bata na sumali sa laro ng iba. Montefalcon, hindi pwede. Medyo private kasi yung pupuntahan namin ni Denise. What private? Kayong dalawa lang? I mentally cursed. This can't be. Will you shut up? Ano bang problema mo? Inis na sabi ni Patrick sa akin. No! You shut up! Hindi mo isasama si Denise. Sagot ko naman kay Patrick dahil nagre-rebelde talaga ang utak ko. Pwede ba manahimik kayo? Ang ingay nyo? Para kayo mga bata? I can see that Denise is already pissed off. Tumayo ako at hinila si Denise patayo. Hey! Stop that, Montefalcon! Pigil naman ni Patrick sa akin. No! You stop it! Hindi sasama si Denise sa'yo. Agad kong hinila ang dalaga palabas ng restaurant and I felt relief na hindi naman sumunod si Patrick. Isinakay ko agad siya sa kotse kahit pa nagpupumigla siya. Saka ako umikot patungo sa driver's seat. Hoy Tristan, hindi na ako natutuwa sa'yo ha? Ano bang problema mo? At basta ka nalang nanghihila? Really, Denise? I shook my head in disbelief. Sasama ka talaga kay Patrick sa private place? And so, ano namang masama doon? My eyes became dark sa pag-iisip sa maaari nilang gawin sa private place na yon. Kaya naman nagdilim ang utak ko. Kinabig ko ang batok ni Denise at agad ko siyang hinalikan. I don't know. Pakiramdam ko kasi, my lips are born to kiss her. Hindi siya kagaya ng mga babae na kasama ko noon on one night stand. It felt different with her, and I felt that moment I kissed her a while ago. I was about to stop when I felt her responding to my kisses. Lalo akong nabaliw, kaya mas pinalalim ko ang halik. Malamig sa loob ng kotse ko, pero pakiramdam ko nilulukoban ako ng kakaibang init. I began to touch her at hindi naman siya pumalag. We continued to kiss until we both gasped of air. Hinaplos ko ang mukha niya at napapikit siya. Mi amor,
I whispered, kaya naman napadilat si Denise. What did you say? Para naman akong nagising sa panaginip. May sinabi ba ako? Never mind. Pakihatid na lang ako. Please. She asked, pero kinabi ko siya ulit for another kiss. It was mind-blowing, especially so that she is kissing me too, with the same intensity that I was giving. Hanggang sa bumitaw si Denise dahil may kumatok sa bintana. Binuksan ko yon at ang gagong si Patrick ang nasa labas. Denise fixed herself and I know that she is blushing. Na-flat ang kotse ko, sabi niya, kaya halos murahin ko na to. Eh di mag-taxi ka, Di Vera? Wow, how sweet! Inagawan mo na nga ako ng date, tapos hahayaan mo ako mag-taxi? Gago, ihatid mo ako. Wala na akong nagawa nang pumasok siya sa backseat while Denise nodded. Alam kong awkward ang sitwasyon, kaya tahimik lang siya habang nasa biyahe. This Di Vera? Makakatikim to sa akin mamaya. Denise POV. Hindi ko mapigil ang tawa ko habang nandito kami ngayon ni Patrick sa opisina ko. Maagang dumating ang isang to para linawin ang ilang mga bagay na nalaman ko tungkol sa head ng design team na si Laura Gatchalian. Nasabi ko na din kay Patrick ang dahilan kung bakit ako nag-imbestiga. Lalo pat ito ang naglalagay ng droga sa inumin ko noon. Pinagtapat ko na lahat kay Patrick dahil alam ko na matutulungan niya ako sa mga plano ko. Patrick was mad, of course. Pero sinabi ko na kumalma muna siya at sundin ang plano ko sa mga taong to. He is now talking about Tristan at kung paano daw to nagalit sa kanya. Pagkatapos nila akong ihatid kagabi sa bahay. He was upset, I tell you. Sinabayan niya pa to ng tawa. He didn't even talk to me dahil panira daw ako sa moment nyo. Napailing na lang ako sa kalokohan ni Patrick. And at the same time, nahihiya ako dahil alam ko naman ang naglalaro sa isip niya. Tell me, ano ba yung moment nyo? Tanong niya sa akin kaya pakiramdam ko na mula ang mukha ko. Like seriously, Denise? Pakiramdam ko hindi na ako 26 anyos but a teenager na nahuli ng nanay niya with her crush. Nag-uusap lang kami. Oh, yun naman pala. Nag-uusap lang pala. Bakit ka nagbablush? Pangiinis niya sa akin. Hinampas ko ito while we are laughing at yun naman ang eksenang inabutan ni Tristan. His face frowned nang mapatingin siya kay Patrick at naagaw ng pansin ko ang dala niyang bulaklak. Ang aga mo naman ata, Di Vera. Baling ni Tristan kay Patrick habang papasok sa opisina ko. Well, may pinag-usapan at ginawa kami ni Denise kaya maaga ako. Yung hindi namin nagawa kahapon sa private place kasi may asungat na dumating. Patrick was obviously teasing Tristan, so I rolled my eyes at him para tumigil na to. Shut up, Di Vera! Inis sasabi ni Tristan, saka siya lumapit sa akin. Good morning, Denise. He was all smiles habang nilalapag ang bulaklak sa mesa ko. Good morning, Mr. Montefalcon. Para sa na flowers? Tanong ko pa dito. Well, of course, para sa'yo. To brighten up your day. I just know that while Patrick was smiling at us. Pero hindi pa pala tapos ang pang-aasar niya. Istorbo talaga? Saka hindi mahilig si Denise sa flowers. Allergic siya dyan. Patrick said. Oh, ang aga-aga nagbabangay na naman kayo. Sita ni Jonas pagpasok niya sa opisina. Pinatawag ko din kasi sila kay Patrick since mga co-owner din sila ng Bella and they have all the right to know about that Laura. Tungkol saan ba to? Damon asked dahil mukha tong bad trip sa buhay. Problema mo, Sarmiento? Bakit nakasimangot ka na naman? Pabirong tanong naman ni Daryl and he closed the door. Ang hirap ispelingin ni Valin. Kung hindi ko lang siya mahal, sinasabi ko na sa inyo, hindi ako magpapakahirap ng ganito. Inisiyang sabi, kaya naman napangiti ako. Babae palang problema ng isang to. Pinahirapan mo din naman siya noon, di ba? So patas lang kayo. At kung taga-mahal mo nga siya, hindi ka mapapagod. Pangaral naman ni Patrick dito. Naupo na silang lahat at sumunod na kami ni Patrick at Tristan.
para masimulan na ang pulong. Patrick told them everything at iisa ang reaksyon nila. They are all mad to the point na gusto nang siguro ni Tristan ang babaeng ahas na yon, pero pinigilan ko siya. Hayaan muna natin silang isipin na wala pa tayong alam sa mga ginagawa niya. Paliwanag ko sa kanila. I want her out of this place. Alam ko nagpipigil ng galit si Tristan dahil sa papumula niya. Of course, pero hindi muna ngayon. Let her rehearse for a while. Once na napunta na sa market ang mga designs, saka tayo kikilos. Tristan on the other hand, listen to me. Even the other guys. Baka ang dream pa ang sumakal sila for stealing her designs. Dagdag ko pa. Mas malaki ang damage sa kanila, mas nakapaglabas na sila ng pera. Last na case na kakaharapin nila? I'm pretty sure that will be their end. Matapang na sagot ko. That bitch? Hindi ako makapaniwalang gagawin niya yan. Bakit hindi natin to naisip? Inis na tanong ni Patrick sa mga kaibigan niya. Masyado tayong nagtiwala sa babaeng yun. Matagal na pala niya tayong ginagago. Buhat na maupo siya as head ng design team. Daryl said as he is reading all the informations that we gathered. Hindi ko papayagan ng mga ganun tao sa kumpanya. I will make sure she will pay. I look at Patrick, so he held my hand and squeezed it. I will support you, Denise. You know that. Makahulugang sabi niya sa akin. Kailangan ba tagang hawakan ng kamay? Alsa boses naman itong si Tristan, and Patrick seems to be enjoying pissing him off. Binawi ko na lang ang kamay ko at saka ko bumalik sa mesa ko. That's all, gentlemen. Kung wala na kayong sasabihin, pwede na kayong lumabas. Sabi ko sa kanila, kaya naman isa-isa na silang tumayo at naiwan naman si Tristan. May kailangan ka pa? Tanong ko dito, but he just approached me. Pinaikot niyang upuan ko, kaya naman napaharap ako sa kanya. Tristan! I warned him, pero agad niyang hinuli ang mga labi ko. Nabato ako at natulala sa bilis ng kilos si Tristan. But I can't deny the fact that I miss him. I so miss him, damn. He kissed me back, please. He pleaded and I did. Hinila niya ako patayo at lalong lumalim ang halik niya. It became more aggressive, plus the fact that his hand is touching my body. Tristan, stop! Hinihingal kong bulong when his lip landed in my neck. He looked at me with those beautiful eyes with longing. I don't know how, Denise. Hindi ko alam kung bakit ako ganito sa'yo. The moment I saw you, I knew there is the connection between us. And I get angry whenever Patrick is getting your attention. I can't help but smile. He is still the same old Tristan that I used to love. The possessive Tristan. No, not used to. Because I know that I still love him while hating him at the same time. Just hope na maalala niya na uli ako, so that we can talk about what happened 3 years ago. And then maybe we can patch things up, dahil sabi nga ni Patrick, we are both victims of selfish people. I feel that I love you, Denise. Maybe you can explain? Naguguluhan kasi ako. He sighed. It's as if I have known for you for so long. Whenever I see you, there's thing aching inside me that I can understand. I cursed his face, then smiled at him. It will take time, Tristan. Don't push it too hard. Maalala mo rin ng lahat. As long as you are by my side, Denise, promise me that you won't involve yourself with Vera. His face was covered with jealousy. We are just friends, and he is just teasing you. Sagot ko naman sa kanya. So you are mine now? Masayang sabi ni Tristan. Hintay mo muna maalala mo ang lahat, Tristan. Tutol ko sa gusto niya, but he shook his head. Even if I remember my past, nothing will change. He declared as he pushed me to the wall and claimed my lips again. Napayakap ako sa kanya and kissed him back without any inhibitions. It was an earth-shattering kiss that melted my defenses down. Whatever the consequences, I'm ready to accept. Wag lang mawala uli sa buhay ko si Tristan.
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.